FM. Dahil laganap ang African Swine Fever o ASF sa ating bansa, tandaan lamang ang biik tips upang makontrol ang pagkalat nito. B. Bawal ang paglalabas ng baboy at mga produktong baboy galing sa mga lugar na may kaso ng ASF. I. Iwasan ang pagbibigay ng karneng baboy o lamaw. I. Ipagbigay alam sa pinakamalapit na agriculture office ang pagkakasakit o pagkamatay ng mga alagang baboy. K. Kaukulang parusa ang naghihintay sa mga susuway sa mga patnubay na ito. Pagdating sa pagsugpo sa ASF, tandaan lamang ang biik tips na ito. Mamamayan ay ating hikayatin, ASF ating sugpuin. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Region 12, Provincial Veterinary Office at ng himpilang ito. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang mga produkto hango sa niyog. Makinig na at lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng inyong Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Ito ang Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Magninyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pagdevelop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela. Hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Kokobuhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, huwag liliban ha, dapat laging present. Masaganang Kokobuhayan. Niyog-niyogan tayo. Uko-uko ang buhay ko. Kayo ay nakikinig sa Masaganang Kokobuhayan, Radyo Eskwela sa Pagniniyugan, ang ating School on the Air on Coconut Production and Processing for Sultan Kudarat. Wag mag-alinlangan, wag nang mangamba. Ang puno ng buhay. Ang ating eskwelahan sa radyo para sa mga magsasaka ng niyog sa probinsya ng Sultan Kudarat. School on the Air on Coconut Production and Processing, mga serye ng mga teknolohiya tungkol sa makabago, wasto at tamang pamamaraan sa pagniniyugan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh at magandang umaga mga ka-agri-eskwela at sa mga bayaning magsasaka ng Sultan Kudarat. Isang masaganang pagbati po ang inihahatid namin sa inyo. Ako po si JL Oman, Information Officer 2 ng ATI Region 12 at kami po ay nakabase sa San Felipe, Tantangan, South Cotabato. Ang buko niyog ang siyang pinag. Ang programa po natin ay hatid po sa atin ng Department of Agriculture, Agricultural Training Institute sa pamumuno ni OIC Center Director Ma'am Shirley L. Bildea. Sa kinabukasan. Itong programa rin po natin ay hatid sa atin sa pakikipagtulungan katuwang ang Philippine Coconut Authority Region 12. Philippine Coconut Authority Sultan Kudarat, Provincial Government ng Sultan Kudarat at mga piling lokal na pamahalaan. Ibigin, wag matakot, mangamba. Kaya inaanyayahan po namin ang lahat na makinig at matuto dito sa ating Agri-Eskwela. Niyog-niyogan. Mapapakinggan po tayo tuwing Lunes at Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng 99.1 Max FM Tacorong City, Nutriskwela 92.1 FM Radyo Kadulangan. At may replay rin po tayo tuwing Sabado alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa himpilan ng 105.1 FM Radyo Natin Lebak. And para po sa ating mga greetings at mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa ating official text line. Paki-take note po ang 0969-017-8136. That's 0969-017-8136. And batiin muna natin ang ating mga kasowa, ating mga ka-farmers at mga kaniyog dito po sa probinsya ng Sultan Kudarat. Good AM, Sir JL, Sir Oscar N. Subido, present po.
Masaganang Kukubuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Ayan, good morning din po kay Ma'am Ofelia D. Somera na present din po. Ayan, magtingin naman tayo sa ating comment section. Good morning, watching from Kinayaw, Bagumbayan, Sultan Kudarat. Good morning kay Sir Well Lanza Verhom. ka na. Nasa paligid lamang ang iyong hinahanap. Wag mag-an Ayan, watching from Bay Saripinang Farmers Multi-Purpose Cooperative, si Ma'am Edna Falses. Ikaw ang siyang panalo. Walang matata. Good morning, sir. Listening from Bay Saripinang FMPC, si Ma'am Lea Flores Plana. Sa halik. And watching from Busok, Bagumbayan, si Sally Memoria. Liyog-liyogan Watching always, bisan diri ako subong sa Bagumbayan. Ayan, madamo gid nga salamat, Sir Well Lanza. ang buhay ko. Good morning din po, watching from Kinayaw, si Ma'am Linda Doloroso. Visayas. And morning from Lagilayan, Isulan, Sultan Kudarat, si Ma'am Rosalina Abelia. Ang buko niyog ang siyang Good morning po sa lahat ng Kokobuhayan SOA. Shout out po kay Ligaya Pamonag, Cesar Nebriha, Cecilia Berdan. Present po kami dito sa Pamantingan, Esperanza. Good morning, Sir JL, watching from ATI Region 12. Hello po sa ating pamilya at kapuso dyan po sa ATI Region 12. Pilipino. Good morning, watching at nakikinig from Sampao, Isulan, Sultan Kudarat, si Sir Ariel Cabaltica. Takot And good morning everyone watching from Kinayaw, si Ma'am Generos Moria. mapatungo sa And from Barangay Salansang, Lebak, Sultan Kudarat. Ito, sa Saturday pa ang kanilang replay bata. Nanunood si Sir Robert K. Francisco. And good morning po watching from Bukofak, Busok Coconut Farmers Agriculture Cooperative, si Ma'am Lovelyn Huwes Kahasa. And from Sinalukay na si Ma'am Melanie Dumali. And Basak, Lebak, Sultan Kudarat na si Sir Marlon Mariano. And alam ko excited na po ang ating mga kaniyog mula sa Sultan Kudarat para sa ating episode 3 ng ating School on the Air program. sa kinabukasan. Noong nakarang linggo po ay nakasama natin si Sir Greg Areliaga ng PCA Sultan Kudarat at nilahad niya rin ang coconut industry situation sa Sultan Kudarat at iba't ibang programa ng Coconut Farmers and Industry Development Program or CFIDP. Ang buhay ko. And magkaroon tayo ng Koko Tanong ngayong umaga. School on the Air on Coconut Production and Processing. Ayan, no, para sa ating mga listeners, sa ating mga SOA enrollees for our Koko Tanong. Ano ang iba't ibang programa ng CFIDP at paano ito makakatulong sa inyo? Pilipinas, halika na. Ayan, sa ating mga coco farmers, ito na ang ating Koko Tanong. Ano ang iba't ibang programa ng CFIDP na inilahad ni Sir Greg noong nakaraang linggo at paano ito makakatulong sa inyo? So napakarami pong mga programang inilahad si Sir Greg. Ano po? At magbigay lang po kayo ng isang programa ng Coconut Farmers and Industry Development Program at paano ito makakatulong sa inyo pong mga pamumuhay. Pa-comment lang po sa ating Facebook Live o mag-text sa ating official text line. That's 0969-017-8136. 0969-017-8136. Ayan, ano-ano ba ang iba't ibang programa ng CFIDP at paano ito makakatulong sa inyo? Mag-comment na po para sa ating Koko Tanong ngayong umaga. Ang siyang pinagkukunan ng sambayan na ng pangangailangan. At maya-maya may kakasama po natin ang ating resource person para talakayin ang ating topic ngayong umaga. Pagkatapos ng ilang paalala. Buhay ko, tungo sa kaginhawaan. Pilipino masipag ka, Pilipino masinog ka. Simpleng bagay pagyamanin. Masagana, matatag at progresibong industriya. Ito ang inaasam para sa mga magsasaka ng niyog sa bansa. Sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ng CFIDP, kayang-kaya.
Iba't ibang programa ang nakalaan para sa mga magniniyog. Kasama na rito ang health and medical, scholarships, crop insurance, credit at marketing assistance. Mayroong ding training, access sa iba't ibang pasilidad at mga serbisyo para sa mga samahan at kooperatiba. Magtungo lang sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS. Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Maging masagana, matatag at progresibo. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Niyog-niyogan tayo. Buko-buko ang buhay ko. Pilipinas, halika na. Nasa Ayan na tayo po'y nagbabalik sa ating programa and this is the episode 3 ng ating pong School on the Air program on coconut production and processing. Kaya para simula ng ating ikatlong episode ngayong araw, narito po kasama natin live na live sa ating himpila ng Division Chief 1 ng PCA NCSPC mula po sa Aroman, Cotabato Province. Kasama po natin ngayon si Sir Arnel Toraja para talakayin ang iba't ibang rekomendadong variety ng niyog. Sir Arnel, batiin po muna natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood. Sa lahat po ng mga tagapakinig at tagapanood sa programang ito sa Kukubuhayan, magandang umaga po. Lalong-lalo na po sa ating mga magniniyog sa buong probinsya ng Sultan Kudarat. At saka Sir JL, good morning po. Yes, good morning Sir Arnel. At talagang parang maaga po kayo nagbiyahe mula po sa Carmen. Ano po, para makarating dito sa ating himpilan. Kaya wag na po nating patagalin pa Sir Arnel dahil napaka-excited na ng ating pong mga listeners, especially ating mga SOA enrollees sa bagong tatalakayin natin na topic ngayong umaga. Pag-uusapan natin, Sir Arnel, ang coconut variety identification. Ito yung mga iba't ibang rekomendadong variety ng niyog po mula po sa Philippine Coconut Authority. At dahil dyan, atin na pong simulan ng ating diskusyon. Okay, Sir JL. Sa muli, magandang umaga po sa ating mga SOA enrollees. Ang tatalakayan po natin ngayon ay patungkol sa mga coconut varieties na nire-rekomenda ng PCA. So bago po tayo pupunta sa puntong iyan, atin po munang tatalakayin kung papaano tayo magpipili or pumili ng Yes. pampunla na kung saan mapipili natin yung may magandang lahi ng niyog. Alam naman natin na ang coconut ay meron lamang dalawang variety. Ito siya ay ang tinatawag nating tall or yung matataas at saka yung dwarf. Kung maririnig natin sa iba na may marami tayong coconut varieties, ang tawag po doon ay yung accessions ng mga tall or dwarf varieties. Ano bang meaning pag sinabi nating accessions, Sir Arnel? Mula siya sa lahi halimbawa ng tall varieties pa rin. Ayun. Pero bilong pa rin siya sa varieties na tall, matatagad, or dwarf varieties. So basically, sir, may dalawang general variety lang tayo Yes na po. tinatawag, which is yung tall at ang dwarf na variety. Yes po. Yan po yung dominante po. Ang tall ay ang dominante sa ating bansa, buong bansa. Kahit saan makikita mo, ang mga naitanim ng mga coconut farmers natin ay yung mga tall varieties. Na kung saan namumunga siya mula sa pagtanim 5 taon hanggang 7 taon nagsisimula na siyang mamumulaklak. Hindi kagaya doon sa dwarf natin na variety na kung saan nagsisimula siyang mamumulaklak mula sa pagtanim mula 2.5 taon hanggang 3 taon. So mas maaga siyang namumunga yung dwarf. Na merong tinatawag natin yung kanyang economic lifespan ay sa dwarf aabot ng magsisimula siya sa 45 years from planting. At saka sa tall naman ay aabot hanggang 60 taon, no? Ang ibig sabihin po diyan, hindi ibig sabihin na si coconut ay mamamatay pagdating sa edad na iyan. Kundi yung kanyang optimum productivity level ay dahan-dahang bababa. Kung saan na-reach na niya yung stage na kailangan na niyang additional supplement, which is the fertilizer. Okay? So, ang dalawang variety po na iyan ay merong iba't ibang katangian. So, ang tall, ang katangian po ng tall natin ay
halos makikita natin siya kahit saan sa buong bansa. Meron siyang ball, kung tinatawag natin yung kanang baywang, may baywang siya. Ang tall, ang dwarf naman, at saka ang dwarf naman ay wala, diretso lang, cylindrical. So sa pagpili po natin ng variety na iyan, ang ginagamit po nating principles sa pag-identify po, dapat uniform yung ating mga population, yung stand ng ating mga niyugan. Pangalawa po ay yung kanyang stable, ang kanyang kulay or kanyang shape, at saka yung pangatlo yung kakaiba siya sa iba na coconut varieties. So yan po yung ginagamit natin. Pero along the way po sa discussion natin, tatalakayin natin lalo yung kung paano natin pipiliin yung mga rekomendadong varieties na kung saan siya po ngayon ang ating pinamimigay sa ating mga coconut farmers. Kung paano natin makikilala kung ito ba si anong, halimbawa ito ba si takunan ay anong titingnan. So yun doon po natin titingnan. So, ang mode of pollination din po ni Tol ay highly cross. Ibig sabihin po dyan, ang female flower, habang nagsished ng pollen si male flower, ang female flower ay hindi pa po siya receptive. Na kung saan, hindi aabot yung kanilang pollination na, anong tawag dito? Yung kanilang, nag-receptive na si female, si male, tapos na or ubos na ang male flower ng tall varieties. So, meron siyang, ang hindi kagaya ng dwarf, na kung saan, habang nagsished ng pollen or nagre-release ng pollen si male flower sa dwarf palm, si tall, ang female flower naman ng within the dwarf palm ay nag-receptive na rin. So, aabot yung kanilang receptivity period. Hindi kagaya ni tall na hindi aabot yung kanilang receptivity period. Habang nagsished ng pollen si male flower sa tall, si dwarf si female hindi pa receptive. Kaya tinawag si tall na highly cross kasi nga kailangan pa niya ng male flower pollen coming from the other palm para siya ay ma-fertilize. Hindi kagaya kay dwarf na within the same palm, doon lang din galing ang kanyang pollen para mag-fertilize sa receptive female flower. Kaya tinawag din si dwarf na highly self-feed. Okay. So very prone po at ang mga coconut natin sa cross-pollination, lalo-lalo na yung ating mga plantation na merong mga tanim na tall varieties sa paligid. So sa nut size naman, sa whole nut, in terms sa whole nut, mas medium to large ang sizes small to large ang sizes ni tall, at saka small to medium ang size naman ni dwarf. So in terms sa kanyang genetic variability, ang within cultivar, very high. Kasi nga si tall varieties, meron lang po dalawang kulay. Si tall varieties, whatever tall varieties po yan, only brown and green lang ang kulay. Hindi po kagaya kay dwarf na kung saan, si dwarf is specific to the color. Pag sinabi natin Katigan green dwarf, green lang po talaga yan. Wala pa po tayong recommended varieties or na-discover na varieties na Katigan green dwarf na kulay brown. Pag meron po kayong makitang kulay brown, yan po ay may posibilidad na hybridize na po, na cross na po siya ng other pollen coming from other palm, either tall or dwarf. Tall usually, kasi ang tall ang may dalawang kulay lang. So pag sinabi nating Malayan red or orange dwarf, orange po talaga ang kulay niyan. Specific to the color si dwarf. Hindi kagaya kay tall na kahit sabihin natin kay si Baybay tall, Laguna tall, Tagnanan tall, Bago-Osero tall, dalawang kulay talaga si tall. Brown and green talaga sila. Okay. So sa root distribution naman, ang root system ng ating mga tall varieties ay generally mas matataas at marami, no? Compared sa kay dwarf na kukunti lang at saka hindi masyadong matataas. Kung kaya't na-observe ninyo, pag lalong-lalo na yung mga areas na malapit sa mga seashore, pag merong malakas na hangin, andaling matumba. Opo. O, dahil nga sa root system, pag dwarf ang itinanim. So, ang kahaba ng kanyang root system, aabot siya halos ng 10 metro. Ang kanyang root system na kung saan ang function niya ay yung for anchorage, para manatiling nakatayo si coconut.
Yung root system naman na kung saan, maliliit na makikita natin within the radius, 2 meters radius of the farm, ay yan po yung mga root system na kung saan ang functions nila ay mag-absorb ng water and nutrients coming from the soil para i-support nila sa kay coconut. So, ito na yung sinasabi ko kanina na pigmentation of nuts and petiole of leaves. Ang tall are mixtures of greens and browns. Dalawang kulay lang. Then si dwarf, pure talaga siya, either pure green, browns, yellow, and reds. So, meron din tayong variety ng coconut na Malayan yellow dwarf na kulay yellow talaga ang kanyang kulay. In terms naman sa kanyang pagtubo, bawat taon, mas mabilis tumubo si tall compared sa kay dwarf. Dwarf, opo. Kung makikita natin isang indication dyan, isang palatandaan kung gaano siya kabilis tumubo, yung kanyang leaf scar. Ano yung leaf scar? Yung tinanggalan ng palapan ng nyug. Yung sa puno. Parang bibig ang hitsura niya. No? Kung saan, pag malaki ang leaf scar, ibig sabihin mas mataas yung kanyang tubo bawat taon compared doon sa dwarf na maliit lang. So, sa years to start reproductive maturity, yan ang sabi ko kanina, na sa dwarf ay nagsisimula siya 2.5 to 3 years, nagsisimula ng mamulaklak si dwarf, lalo-lalo na pag inalagaan natin ng maayos, binigay natin yung optimum care and maintenance. Sa kay tall naman ay magsisimula siyang mula sa pagtanim 5 years, nagsisimula siyang mamulaklak hanggang 7 taon. So, in terms naman sa kanyang reaction to adverse conditions or environment, ang tall ay hindi masyadong naaapektuhan compared sa kay dwarf. Lalong-lalo na pag merong mga bagyo, sabi ko kanina, mas resistensyado si tall compared sa kay dwarf. Sa pangangalaga naman, mas kaunting kailangan ng pangangalaga ni tall compared sa kay dwarf. Always remember, ang ibig sabihin po dito, balikan natin yung root system niya na orientation. Doon tayo babalik sa root system. Sa leaf and bunch attachment naman, very strong si tall compared sa kay dwarf. Mayroon ding variety ng dwarf na very strong mag-hold ng bunch. Kaya hindi masyadong na huhulog kaagad yung bunch. Yung mga tanong na usually itatanong ito na yung variety na madali lang daw mahuhulog ang nut. Actually, yan po ay depende po yan sa variety. Okay? Sa tall varieties naman, ang tatalakayin lang natin ay yung commercially cultivated ng ating mga coconut farmers na kung saan may rehistrado na rin po ng National Seed Industry Council. Pinarehistro po ito ni PCA kasi nga po proven and tested na po yung kanyang economic benefit going down to the farmer level. At saka ito po ay itong variety ito, yung itatalakayin natin, ay marami pong pwede nating pagkunan. Alam naman natin na si coconut farmers, kung ano yung nire-recommend ni PCA, yun talaga ang kanilang dapat itanim. Yeah. So, sa pagpili po natin ng variety ng nyug, hindi po ibig sabihin na tingnan lang natin sa panlabas na kaanyuan. May mga practice kasi yung mga coconut farmers na kung saan, pagtingin pa lang nila sa puno ng nyug, pagtingin nilang maraming bunga, malalaki ang bunga, yun na kaagad ang pagkunan nila ng pampunla. Of which, kung titingnan natin, sa ngayon, lalo-lalo na ngayon na nagpo-produce na tayo ng hybrid, be careful sa pagpili po ng ating pampunla. Kasi nga, baka yun ay hybrid na puno, pag itinanim natin ulit, ay hindi na po maganda ang resulta. So, unang-una nating tatalakayin yung mga tall varieties natin. Ayan. So, unang-una na dito, sir, ay itong Baybay Tall. Usually, sir, dito po sa probinsya ng Sultan Kudarat, ano po ba yung usual na variety na tinatanim ng ating mga farmers? Ito sir, itong Baybay Tall at saka Laguna Tall. Ayan. So, sa mga nakikinig ngayon, no, narito po ang iba't ibang variety ng ating niyog. Unang-una na dyan, itong Baybay Tall. So, tingnan natin kung angkop ba yung mga qualities ng Baybay Tall, no, sa inyo pong mga tinatanim na niyog ngayon. Sige, sir. Okay, so sa Baybay Tall naman, namumunga siya ng aabot sa average na 88 nuts, bawat puno, bawat taon, na may kopra per nut
na about 288 grams. So malalaki talaga ito si Baybay. Nagpo-produce din siya ng about 3.5 tons copra per hectare per year. Ito naman siya sa average. Pag ating alagaan pa ito ng maigi, Mas maayos. mas tataas pa yung ating production. Mabilis din itong mag-germinate, no? Fast germinating and early flowering. Sa lahat ng varieties, ito po yung mabilis na mumulaklak mula sa pagtanim. Ayun. Has a relatively thin husk, yung manipis lang ang kanyang Husk. yung kanyang balat. Na-discover din ito sa Baybay Leyte. Kaya siya tinawag, sir, na Baybay Baybay Tol. Tol. Ayan, Yes dahil- po. Ayun, na-discover sa Baybay Leyte. Ayan, dumako naman tayo sa pangalawang tol na variety natin, sir, which is ang tinatawag nating Laguna Tol. Ano ba yung mga karakteristik ng Laguna Tol, Sir Arnel? Okay, so itong Laguna Tol naman ay may kahawig din ito sa ibaba sa stigmatic base ni Laguna Tol. May kahawig siya konti sa kay Baybay. Si Baybay naman bilog. Ito naman hindi masyadong bilog si Laguna na ang kanyang sizes ay nasa small to medium size lang. Hindi kagaya ni Baybay na small to large ang sizes. So nagpo-produce din ito ng 8 hanggang 12 nuts per bunch and 14 to 17 bunches per year. No, yields about 156 tons per pump per year. Nuts, 156 nuts rather, pumps per year, which are medium size and an average copra weight per nut of 195 grams. About 45 nuts produced, ang ratio niya sa kung makaproduce ka ng 1 kilong copra ay nasa 4 at hanggang 5 piraso na niyog. Ayan. So ito namang tall varieties na ito at saka yung Baybay kanina, ito yung ginagamit natin na male parental palm or source of pollen to produce hybrid planting materials. Ayan, sir, napansin ko ay napakaraming nuts, no, per pump per year ang napoproduce ni Laguna Tol. Of all the tall varieties, sir, isa ba ito sa pinakamas maraming napoproduce na mga nuts? Yes, sir. Kasi yung size, bakit marami? Kasi yung size niya is hanggang medium size. Okay. Kasi hanggang medium size. Unlike sa yung Baybay Tol natin na hanggang large size. Yes No? po. Alright. Sige. Ayan, natalakay na po natin yung una, Baybay Tol. Pangalawa is Laguna Tol. Ang atang pangatlo natin, tatlo is ang San Ramon Tol. Okay? So, ang San Ramon Tol naman ay may average copra weight na per nut is about 220 grams. Namumulaklak din ito ng 3 to 5 years after planting. Tapos, famous for extra large nut. Ito siya naman, yung pinakamalaki. Tinawag itong the largest coconut. Kasi malalaki yung kanyang size ng nut. Has high viability, similar to Laguna Tol, yung kanyang hitsura, pero malalaki lang siya. This cultivar was found in San Ramon, Zamboanga. Doon din ito na-discoveryhan. So ito naman siya na variety na ito, iilan lang yung laman ng isa-isang bunch kasi nga malalaki masyado. Extra large. Extra large. Ito yung tinaguri ang the biggest nut. Biggest nut. Ayan. Yes po. So basically, sir, kapag ka nagpapakontest ng biggest nut, San Ramon yung mga variety na Yes po. pinapakontest nila. Ayan. Yes po. So ito po cultivar na ito ay unang nakita sa San Ramon, Zamboanga. Ayan. Pero itong San Ramon naman, kukunti lang ang availability natin ito. Ang pwede tayong makakuha ng variety na ganito doon lamang sa Zamboanga Research Center kasi Sa yun CRZ. ang ating gene bank. Doon nakalagay yung ating mga accessions. We have 263 accessions more or less na kung saan nakapreserve sa ating gene bank. Ito naman hindi namin masyado nire-recommenda sa farmers kasi wala tayong sapat na pagkunan. Kunan. Ayan, paano ba, sir? Upon request lang siguro, po? Yes po. Kung saang doon lang po kayo lumapit sa pinakamalapit na PCA Provincial Office ng inyong lugar. Sila po ang mag-a-assist sa inyo sa inyong mga request. Ayun. So ang susunod po isasali na lang natin itong makapunutol. Ayan. Na kung saan ito po yung mutant coconut whose fruit is filled with soft meat and a very viscous liquid. Ito yung has a growing demand for ice cream products. Other new products are emerging. Ito yung pinaka-demand ngayon kasi marami, even sa cosmetics ginagamit na ito. Yes. Itong makapuno. Maraming naghanap nito. Yun nga lang, ang pagpapatubo po nito hindi madali.
Kasi si Makapuno, galing po siya sa Laguna. Laguna na variety na kung saan sa isang bunch, mayroong nakitang isang Makapuno doon sa isang bunch. Tapos, yung kanyang embryo, kinulture natin. Kinuha yung embryo niya para mag-survive. So, using the tissue culture. Ayan, so bihira lang din po sir ang nagtatanim ng makapuno na mga varieties dito sa atin. Yes po, bihira lang sir. Kasi nga po, limited lang din po ang availability ng planting materials natin ng Makapuno. Meron tayong available na planting materials nito, tissue cultured na sa Zamboanga Research Center at saka sa San Ramon Zamboanga, Davao Research Center rather. Ayan. So sa mga nakikinig po na ngayon sa ating School on the Air program, sa mga SOA enrollees, sino po sa inyo yung may mga makapuno na mga varieties? Let us know po sa ating comment section or pa-text po sa ating official text line 0969017836. Ayan. So ano pa yung iba't ibang karakteristik, sir, ng ating makapuno na variety? Itong si Makapuno naman, imposible po siyang tutubo na walang embryo aid ng embryo culture. Kasi once pag napuno na ito ng viscous liquid ang kanyang loob, si embryo pag hindi mo siya na-secure, mamamatay. Hindi siya mag-germinate. Okay. Kaya mahirap siya. Mahirap ipa-germinate. Not unless doon ka kukuha sa puno ng nyog na kung saan may nakutuklasan kang isang makapuno doon, patubuin mo, pero hindi mataas ang chance na maraming hindi makapuno doon pag mamunga na siya. Kaya mas maigi na yung sa tissue culture talaga kasi mataas yung chance natin na maraming makapuno. Nasa 90% yung chance natin na pag mamunga siya, halos makapuno lahat. Ito kasi yung makapuno na ito yung emerging products ngayon na ginagamit, byproducts na ginagamit sa pag-produce ng food products out from coconut. So ang susunod naman itong ating ihotol. Ayun, na kung ihotol. saan kunti lang din may maraming available na planting materials nito or source natin doon sa Davao. So it yields about 3 tons or more of copra per hectare per year found in Davao del Norte. Doon po ito natuklasan. A highly advanced generation of the local tall variety of Mindanao. So ito yung ating tall varieties. Pero ang most recommended natin na tall varieties ay itong Tagnanan tall. Ayan, pang-pito natin. Ito Tagnanan. pang-pito. Ito yung ang Tagnanan tall naman, nagpo-produce yan an average yield of 3 tons copra per hectare per year. Copra na po siya. Produces a mean copra per nut over 300 grams. Has excellent nut composition, highly uniform in stand and late maturing. Itong Tagnanan naman sir, ito yung isa sa pinaka ginagamit natin na pollen to produce hybrid. Ang pollen galing sa Tagnanan, pinaprocess natin at saka doon natin ini-spray sa mga receptive female flower ng dwarf to produce hybrid. So, tatlo ito sila ngayon ang nire-recommend natin. Yung Baybay. Baybay tol, Laguna tol, at Tagnanan tol. Kasi nga, kung titingnan natin, yung kanilang mga karakteristik ang gaganda. Ang daming bunga, malalaki. Oo. Tapos, resistant. In terms sa copra return or production, mataas. Na kung saan, kailangan nating makaproduce ng pampunla na mahigitan pa ang ganitong karakteristik. Of which, yan po yung tinatawag nating hybrid na itatalakayin din natin mamaya. Ayan. So sir, naubos na po natin yung iba't ibang mga varieties ng tol, ano? At Yes po. bago po tayo dumako sir sa ating pong mga dwarf na varieties na pag natatalakay natin, narito muna ang ating mga paalala. Para sa kinabukasan, ang buhay ko tungo sa Kung ikaw ay magsasaka ng niyog, maraming paraan para maging masagana, matatag at progresibo ang iyong negosyo. Gumamit ng rehistradong hybrid coconut seedlings at mag-intercrop ng kape o kakao sa sakahan. Pwede ring magkaroon ng manukan, kambingan, bakahan o babuyan sa iyong niyugan. Alamin lang ang iba't ibang produkto na pwedeng gawin gamit ang niyog. Lahat ng ito posible sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFI-DP. Magtungo sa pinakamalapit na opisina ng Philippine Coconut Authority sa inyong lugar upang magpatala sa National Coconut Farmers Registry System o NCFRS.
Sabay-sabay tayong umasenso sa pagniniyog. Kasama ang Department of Agriculture, Agricultural Training Institute, Philippine Coconut Authority at ang CFIDP. Dahil laganap ang African Swine Fever o ASF sa ating bansa, tandaan lamang ang biik tips upang makontrol ang pagkalat nito. B. Bawal ang paglalabas ng baboy at mga produktong baboy galing sa mga lugar na may kaso ng ASF. I. Iwasan ang pagbibigay ng karneng baboy o lamaw. I. Ipagbigay alam sa pinakamalapit na Agriculture Office ang pagkakasakit o pagkamatay ng mga alagang baboy. K. Kaukulang parusa ang naghihintay sa mga susuway sa mga patnubay na ito. Pagdating sa pagsugpo sa ASF, tandaan lamang ang biik tips na ito. Mamamayan ay ating hikayatin, ASF ating sugpuin. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Agricultural Training Institute Region 12, Provincial Veterinary Office at ng himpilang ito. Magnyunyog ka ba? Gusto mo bang palaguin ang iyong negosyo? Sagot ka ng Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Matuto ng tamang kaalaman at mga paraan sa pagtatanim, pangangalaga, pag-ani at pag-develop ng iba't ibang produktong hango sa niyog. Lumahok sa libreng pagsasanay on air. Handog sa inyo ng Radyo Eskwela, hatid ng Department of Agriculture at Agricultural Training Institute. Makinig na sa Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. O, pagliliban ha, dapat laging present. Masaganang Coco Buhayan School on the Air on Coconut Production and Processing. Ayan na, tayo po'y nagbabalik po sa ating programa. Time check, it's already 10:33 in the morning. At this is the episode 3 ng ating School on the Air program. At kasama pa rin po natin ngayon live na live dito po sa ating himpila na ang Division Chief 1 ng PCA NCSPC mula sa Aroman, Cotabato na si Sir Arnel Toraha. At napag-usapan na po natin kanina lamang yung iba't ibang mga variety ng tol. Tall varieties ng niyog natin. At ngayon naman, dumako naman tayo sa mga dwarf na varieties natin, Sir Arnel. Okay. Sa ngayon, sa dwarf varieties natin, ang tatalakayin natin ay yung dwarf varieties na kung saan marami pong nakatanim dito sa probinsya ng Sultan Kudarat. At saka yung ginagamit po natin as mother palm or ina-hybridize natin to produce hybrid. So, unang-una itong Katigan Green Dwarf. Ang Katigan Green Dwarf ay nagpo-produce ng round at saka medium-sized na nut. It yields over 3 tons of copra per hectare per year. Mataas din. Yields about 210 grams of copra per nut. Flowers as early as 20 months after planting. Mas maaga. Ito naman siya 20 months if provided natin yung optimum care and maintenance. Has good combining ability for the production of hybrid. Dito sa probinsya ng Sultan Kudarat, marami tayong on-farm hybridization site na kung saan ito yung ginagamit nilang mother palm. Paano natin makikilala si Katigan? Tingnan lamang sa lahat ng dwarf variety, ito yung pinakamadaling i-identify. Tingnan mo yung stigmatic base, yung sa puwet ng niyog. Ng niyog. Ang isang indication dyan, sa nut pa lang, tingnan mo, pag may nipple-like structure, Ayun. ibig sabihin, Katigan yan. Siya na variety. Pagtingin natin sa puno, katigan niya puno, dahon niya parang katigan, space niya parang katigan, pero pagdating sa nut, walang nipple-like structure. Magdalawang isip na tayo, hindi pa yan prototype na katigan. May posibilidad na nahaluan na yan siya. Ang si Katigan naman has good combining ability for the production of hybrid. Ito yung sabi ko. Cultural and climatic requirements are more exacting than that of ordinary tall. Ito naman si Katigan, isa din itong malakas mag-produce ng kukusap. Sa mga nag-coco-sugar dyan, ito yung ginagamit din nila. Recommended only in areas which are highly suitable to coconut and selective planting around houses. Ito noon. Pero sa ngayon, ginagamit na ito commercially. Kasi nga nakita na yung potential ni Katigan na kung gagamitin natin siya as mother palm to produce hybrid, maganda ang resulta. Kung gagamitin natin siya kung pagkunan natin siya ng kokosap, mas maraming kokosap ang mapoproduce natin at may mataas na kwalidad. So ito si Katigan. Pangalawa is si Takunan Dwarf, Green Dwarf. Bakit merong green talaga, Takunan Green Dwarf? Kasi nga po, green pa lang po ang kulay ng
variety ng dwarf na ito, wala pa pong kulay. Ibang kulay. Ibang kulay. Wala pang brown. Na naka-register po sa ating National Seed Industry Council. It yields about 80 medium-sized nuts per palm per year. Medyo pahaba or elongated ang kanyang nut nito. Ang pinakamadaling tingnan natin sa puno ni Takunan na masasabi nating prototype, yung kanyang spade. Yung kanyang spade na kung saan empty or shrunken ang kanyang spade sa upper portion. Hindi siya puno or buo hanggang dulo. Kasi nga po, mabababa lang yung kanyang spikelets. Yung spikelets na tinatawag kung saan naka-attach si male at female part of the flower. So, has large and robust trunk. Medyo malalaki ang puno niya with closely spaced leaf scars indicating a slower increase in upward growth than most dwarf varieties. Early bearing, mas maaga din siyang namumulaklak, has been observed in the Bicol region to withstand strong winds and better than others. So isa lahat ng dwarf ito yung may very strong mag-hold ng buds at saka pag merong typhoon, hindi agad-agad na apektuhan. So isa din ito sa ginagamit natin as mother palm na pwede nating i-cross dito yung pollen from the Laguna, Tagnanan na Bye-bye. hindi pa po ang baybay kasi wala Wala pa pa. tayong cross between Katakunan and baybay. Baybay. So, yan po ang dalawang pollen ang pwede natin gamitin dito. Maganda din po ang resulta nito na kung saan nagbibigay din siya ng mataas na production. Ito namang pangatlo, yung sa dwarf varieties, ay si aromatic green dwarf. Ito naman siya, marami po nakatanim dito sa probinsya ng Sultan Kudarat. Ito siya ay may early bearing and prolific. Matamis yung kanyang water. Ito yung siniserve natin pag meron tayong guest sa Ayun. opisina. Maliliit lang ang kanyang sizes, pero ang tamis ng kanyang Matamis. tubig. Ang ano nito, very highly recommended for buko. Buko juice. Buko juice, yes po. Ilagay mo lang siya sa chiller, sa ref. Kinaumagahan, inumin mo ang sarap ng tubig. Ma-refresh ka talaga. Maninipis lang ang kanyang meat. Kasi nga ang purpose niya for buko production. Maraming laman sa isang bunch. Hanggang small sizes lang siya. So, ito namang si Malayan dwarf. Isa dito ang ginagamit natin din as mother palm. Itong Malayan red or orange dwarf. Ito yung ginagamit natin na mother palm to produce a hybrid. Kasi nga, ang resulta nito, mas maraming survive doon sa hina-hybridize natin na female flower. Yun yung color yellow natin, sir, Yung orange, sir. Orange. Iba din yung kulay yellow. Ay, iba din yung color Opo. yellow. Pero parehas lang yan sila, sir, na Malayan. Yes po. They Iba't are the ibang same, kulay. Malayan, pero meron lang iba't ibang kulay. May Ayun. 3 kulay ang Malayan. May yellow at saka orange, Orange or at red green. or orange at saka green. So wag po tayong malito. No, sa dwarf, ang yellow na tinatawag ay MYD po yan or Malayan yellow dwarf. MRD tsaka MGD. Yes po. MYD. Ayun. MYD. So ito po yung mga coconut, total accessions ng coconut natin na makikita natin sa Zamboanga Research Center. Meron po Ayan. tayong 263 na accessions. So mula yan siya sa tall na mayroong 108 tayong accessions, lahi. Sa dwarf may 53 at saka hybrid naman ay merong 102. Pero yung ating i-recommend ngayon, yung 15 single cross hybrid na kung saan rehistrado na ng National Seed Industry Council. So ito namang recommended coconut hybrids and cultivars ay meron tayong sa hybrids. Actually, 15 pa lang. Ito na yung 15 type of single cross hybrid, no? Kung makikita natin, meron tayong PCA 15-1. Ang nanay po dyan, Katigan, at saka ang tatay ay Laguna. Ang tatay, ibig sabihin, doon tayo kumuha ng pollen to produce hybrid. Okay. Itutuloy natin yan mamaya. Unahin muna natin itong si Outstanding Coconut Population registered with the National Seed Industry Council. Ito talaga yung nire-recommenda nating variety para sa ating mga magniniyog. Yung Katigan Green Dwarf, Takunan Green Dwarf, Malayan Red Dwarf, And at Aromatic Green Dwarf. Ayun. Sa tol naman, meron May 7. tayong
7. Baybay Tagnanan Tol, Rinel Island Tol, Laguna Tol, Baguio Shiro Tol, Polynesian or Tahiti Tol, West African Tol. Ayan. Pero out of 7 toll acquisitions na kung saan highly recommended natin sa farmers, ang rekomendado talaga natin na variety Yung na kung tatlo. saan makikita lang natin within our province. Apo. Itong tatlo. Baybay Tol, itong Laguna Tol at saka Tagnanan Tol. Ayun. So, ang traits naman ng potential hybrids natin ay nagsisimula siya first flowering, nasa 3 to 4.5 years. First nut harvest natin, nasa 4 to 5 years. Nut size ng hybrid natin, medium-large. Copra per nut, nasa 237 to 310 grams ang taas. Nuts per hectare, 15 to 22,000. Ang dami, sir. Based doon sa result ng mga studies at saka yung observation din natin doon sa hybrid na naitanim noon, ang average nut per tree per year ng isang hybrid na naitanim ay mag-range siya ng 120 to 130 nuts. Compared sa ating mga OPB ngayon na variety na kung saan sa mag-range lamang sa mula 80 hanggang 100 nuts per tree per year. So mas mataas ang produksyon natin pag hybrid ang itinanim natin. Yun nga lang, nangangailangan talaga sa hybrid ng maiging Tamang pangangalaga. Tamang pangangalaga. Optimum Pamamahala. care. Yes po. Ng Optimum care sustansya. and maintenance. Ayun. So ando na lahat para po ma-achieve talaga natin yung optimum care, optimum productivity level ni coconut. So ito yung 15 hybrids na rehistrado na rin po ng NSIC or National Seed Industry Council. Si PCA kasi, kami kasi sa himpilan ng Coconut Authority, hindi kami basta-basta magre-recommend ng hindi. iba't ibang varieties ng niyog na hindi rehistrado ng NSIC Oo. or NSIC. Hindi rin kami basta-basta bibigay o naglalagay ng pangalan sa isang variety kung hindi siya dumaan sa maiging proseso. Kasi it takes 15 years bago yan siya namin ipapalabas sa publiko. No, ipamimigay sa Wow. mga farmers. 15 Kaya years. kung titingnan natin yung sa hybrid, PCA 15-1, bakit may PCA 15-1? Kasi nga si PCA ang nakadiscover nito, nag-conduct ito ng study. Bakit may 15? Kasi nga 15 taon itong ginugol. Bago na release. 15 years Wow. conducting research. First, bakit may first single cross hybrid na na-develop ni PCA? Katigan Dwarf by Laguna Tol, ibig sabihin, ang nanay, si Katigan, ang tatay, si Laguna. Across. So, ang tawag po dyan, catlag, ang cross natin. Catlag. Yan po, hanggang 15 cross natin. At saka pang 16, yung bite natin. Bye-bye. Ito yung ating, within this 15, single cross hybrid lang po ang pinoproduce natin sa ngayon. Nationwide, nagpo-produce na po tayo ng hybrids kasi nga proven and tested na yung economic benefit nito sa mga farmers. Yun nga lang, ito siya for the purpose to increase the product average nuts per tree per year ng ating bansa. Kasi nga, for almost 3 decades, ang average natin, sa national average natin na nuts per tree per year, mag-range lamang siya sa 40 to 45 nuts per tree per year. Compared to other country na they are claiming aabot 200 nuts per tree per year. So ngayon, ang Pilipinas ay maghanap ng paraan kung paano natin mapataas yung ating production. So maliban doon sa ating mga fertilization, intercropping, diversified farming, ay ang pagtanim ng magandang pampunla. Dapat kung magtanim tayo ng nyog, alam naman natin talaga na si nyog very resilient. Kahit saan tutubo, namumunga. Pero pag sinyog, nabigyan natin ng saktong pangangalaga, optimum care and maintenance, ay nagbibigay siya ng mas marami pang bunga. Hindi natin mapapansin na kung saan, pag ang itinanim din natin ay galing sa magandang lahi, ay ito ay nagbibigay din ng magandang kinabukasan. Mas mataas na production. Kaya kung pwede, sa ating lahat ng mga magniniyog, kung kukuha tayo ng pampunla, piliin natin yung talagang galing sa magandang lahi. Huwag tayo kahit saan kukuha. Hindi basta-basta, sir, no, na kahit makatanim lang ng kung ano-anong niyog ay pwede na. Yes. No, kasi ilang taon din ang igugugol nila Yes. It takes
How many years? Isang beses lang tayo magtanim ng niyog. 5 to 7 years Yes. sa tol, no? Yes, sir. So ang ano ko diyan sa ating mga coconut farmers, kung bibili kayo ng niyog, so suriin niyo muna kung saan galing. Huwag po tayong bibili agad doon sa mga makikita lang natin sa market, sa yung nasa daan na pag sabi nila dwarf variety ito. Ano ba talagang klaseng dwarf? Kasi madali lang magsabi ng dwarf. Pero pag titingnan natin yung kanyang physical appearance, madali lang natin titingnan natin, madali lang natin ma-identify. Lalo-lalo na pag aware tayo kung anong itsura or physical appearance ni ganitong variety. Mas maganda yung usisain natin saan talaga ang source ng ating mga pampunla. Kasi nga, para hindi masayang yung ating oras, yung ating effort, at saka yung ating resources. Kasi isang beses lang tayo magtatanim ng niyog. It takes how many decades bago siya natin papalitan. Yes. Para hindi masayang yung ating pagod, oras, at saka resources. Siguraduhin natin na yung ating pampunla ay galing talaga sa certified coconut producer at saka highly recommended varieties ni PCA. Certified siya ni PCA na nagpo-produce ng pampunla ng niyog. So, yun lamang po. Para po sa further details, pwede po kayong lumapit sa pinakamalapit na PCA Provincial Office kasi nga po limited yung oras natin. Mas maganda ito kung pwede lang lahat mag-undergo ng training sa Aruman para doon makikita talaga natin hands-on papaano mag-identify ng coconut. Pero at least ngayon meron kayong overview regarding on the coconut. Ang mapapayo ko lang po sa ating mga SOWA enrollers, sa ating mga coconut farmers, na kung pwede po, kung magtaniman kayo ng niyog, doon talaga tayo kukuha sa sigurado tayo na magandang lahi na certified ni PCA ang source. Yun lamang po. Maraming salamat. Pilipinas, halika na, nasa paligid. Ayan, maraming salamat po Sir Arnel sa napaka-detalyadong diskusyon para sa iba't ibang rekomendadong variety ng niyog. Ayan, sa mga listeners po natin sa ating School on the Air program, ano po ba yung mga nakuha po ninyong mga punto or ano pong mga nakuha ninyong lesson sa ating pong topic ngayong umaga? Paki-comment naman po sa ating comment box sa ating Facebook Live or maaari po kayong mag-text sa 0969-0178136. Ayan. Bago po tayo magtapos, ay gusto ko lamang pong basahin ang mga sagot ng ating mga coconut farmers sa ating Coco Tanong kanina. Luzon, Visayas, Ang ating Coco Tanong ay ano ang iba't ibang programa ng CFIDP at paano ito makakatulong sa inyo? Ayan, mula po kay Ma'am Rosalinda Abelia, scholarship program po para sa mga anak ng coconut farmers. Ayan, ganun din scholarship program as nasabi ni Ma'am Rosalinda Doloroso. Para naman kay Sir Daniel Molino Jr., ang isang programa na napakahalaga sa kanya ay ang social protection. Ayan, isa na po dito ang ating training part na component ng CFIDP under the social protection. huwag matakot, Yan, good morning everyone watching from PCA Sultan Kudarat Province. Hello Sir Greg, Ma'am Pinky, and to the rest of the PCA Sultan Kudarat family. niyog-niyogan tayo. Mula naman kay Sir Elmer Celendro, Health and Medical at Scholarship Program po. Ayan, good morning po kay Ma'am Lordette Estanio ng PCA Region 12. Kay Ma'am Rosalinda Abelia naman ay ang programa ng TESDA. Ayan. Yan, good morning Sir Marshaliza Leon watching from Salansang, Lebac, Sultan Kudarat. Good morning from the Office of Agricultural Services ng Esperanza kay Ma'am Shame Domingo. Yan, watching from Lebac din si Ma'am Cheryl Lala. Ayan, have a blessed life sa mga farmers natin dito sa Sultan Kudarat. Good luck po sa ating mga coconut farmers. Thanks ATI and PCA. Niyog-niyogan tayo. Ayan, dito naman po sa kabila, basahan natin. Hello po, good morning. Watching from Sinalukay, President Quirino, si Ma'am Maria Liza Labrador Valdez.
Masaganang Kokumuhayan, School on the Air on Coconut Production and Processing. Hello, good morning. Watching from Malingon, President Quirino, si Aladin Samidon. Good morning din kay Ma'am Noraida Pendatun. Watching from Digos, Max FM. Wow, listeners clan traveling to Libak. Ayan, thank you po, Ma'am Mary Agnes Nieves de Los Abavdo. Good morning pa, shoutout po kay Ma'am Trixie Ginang. At sabi naman ni Sir Aladin, Educational Scholarship Program po ang napakahalaga sa kanya. And good morning, watching from Salabaca, SOA enrollee si Bernie Lapides. At para naman kay Ma'am Maria Valdez, ang health at medical para sa mga magsasaka ng niyog. Good morning, we are listening and watching from Salabaca Coconut Farmers Growers Association Incorporated mula kay Cordua Al-Ardian. Ayan, crop insurance para sa ating mga niyog in case na anong mangyari sa niyog, naka-insured na siya. Ayan, tama po yan, Ma'am Maria Liza Valdez. Ano po? Isa po sa napakahalagang programa kung bakit nasali po ang Philippine Crop Insurance Corporation dahil libre po para sa ating mga magniniyog, no? Ang pagpapa-insure ng kanilang mga sakahan, especially sa kanilang mga niyog. Yan, sabi ni Ma'am Melanie Dumali, ako sir may makapuno po, isang puno lang po. Ayan, mabuti na po yung may isang puno kaysa wala, Ma'am Melanie. Educational Scholarship Program, makakatulong ito para maibsan ang alalahanin sa mga anak na nag-aaral at makasiguro na makatapos ang aming anak. Ayan, nasabi ni Sir Bernie Lapides. Sabi naman ni Ma'am Maricel Asuncion, Health and Medical Program or Crop Insurance, Scholarship Trainings and Farm School. Wow, ang daming na i-take note ni Ma'am Maricel. Sana palagi mayroon kayo na pinapakita na para sa School on the Air, para sa isulan, para may maisulat kami. Salamat. Ayan, Sir Marlon, na hopefully po ay every time na may episodes po tayo ay mapapa-flash natin sa ating screen ng iba't ibang presentation natin. At ibibigay din po natin ang ating mga presentation, sir, kung okay lang po ba, no, na ma-access ng ating mga School on the Air enrollees. Meron po akong tanim na makapuno. Ayan, 3 to 4 years na munga na siya. Aabot sa 10 to 15 nuts per bunch. But then, nasa 40 to 60% lamang ang mabubuo niyang makapuno. Highly in demand talaga ang makapuno. Yun nga lang, kulang talaga ang produksyon due to limited resources. Yun nga po sabi ni Sir Arnel kanina ay hindi madali yung pagpapalaki ng ating makapuno po na niyog. Kaya kailangan po ng optimum na pangangalaga po sa ating mga niyog. Hindi lamang po sa makapuno na variety, kundi sa iba't ibang variety pa po natin. Air on Coconut Production and Processing. Mga programa ng CFIDP ay Crop and Life Insurance, fertilization. Ayan, si Ma'am Edna Falsi, sabi niya. Health benefits, sabi din ni Ma'am Noraida Pendatun. Ayan, pagpili po ng good varieties ng coconut, sabi ni Sir Oscar Carlo Abelia. Hello kay Ma'am Donna de la Victoria Leono mula sa OPAG Sultan Kudarat at sa pamilya ng OPAG Sultan Kudarat. Maraming salamat sa pag-aantabay sa ating School on the Air program. Nalaman ko ang dalawang general variety ng niyog. Ayan, sabi ni Sir Elmer Celendro. Natutunan po namin ang mga variety ng coconut na registered ng PCA, sabi ni Ma'am Rosalinda Doloroso. Thank you Sir JL, thank you ATI, and thank you Sir Arnel Toraha mula sa PCA Region 12. Sabi ng ating pong mahal na CFIDP focal person na si Ma'am Lordette Estanya. Ayan, wala na po tayong sapat na oras at tapos na po nating mailahad ang episode 3 ng ating School on the Air program. At kung maroon po kayong text or mayroon po kayong suggestion or mga katanungan, mag-text lamang po sa ating official text line 0969-017-8136. Sige, batiin ko lang po saglit. Crop protection from Ma'am Ofelia Somera. Kami sir may makapuno mga 5 variety from Gumbao, from Lagilayan. Ayan, at scholarship program ang unang napakahalaga sa aming mga cocoa farmers para mapalibre kami sa gastos. Sabi naman ng 3290, makakatulong sa pangangailangan sa loob ng bahay kung mabenta ng lubi. Ayan na.
Masaganang Palike at follow po ng ating social media accounts for our Facebook Agricultural Training Institute Region 12, PCA Region 12, and for Instagram and Twitter at ATI RTC 12. Para sa karagdagang kaalaman, bisitahan lamang ang elearn.e-extension.gov.ph. Muli, ang schedule po ng ating School on the Air program ay kada Lunes at Huwebes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Happy birthday sa lahat po na nagbe-birthday ngayong week. Para po sa ating next na episode on July 18, 2024. That's ngayong Huwebes pa rin po. Makakasama pa rin po natin si Sir Arnel Toraha, ang Division Chief 1 ng PCA NCSPC. At pag-uusapan naman po natin ang good agricultural practices. Paano nga ba ang tamang pagpili ng ating pananiman, no? At pamamahala, and of course, yung ating mother palm and seed nut selection. ang buhay ko. Ayan sa ngalan po ng ating ATI National Director Engineer Remelin R. Recoter, MNSA CESO 3, Deputy Director Ma'am Antonieta Arceo, ISD Officer in Charge Sir Joven Kalasagsag. Sa ngalan din po ng ating Sultan Kudarat Provincial Governor Honorable Datu Pax Ali Mangudedatu, Provincial Agriculturist Ma'am Estela Haligado, ATI Region 12 OIC Center Director Ma'am Shirley Beldea. Sa ngalan rin po ng ating PCA Region 12 Regional Manager Ma'am Emily Lorion, and PCA Sultan Kudarat Division Chief 1 Sir Greg Areliaga, and CFIDP Focal Person Engineer Chofelo T. Humawan, and Ma'am Lordette Estanio. Buhay ang ating pag-asa. Halika. Hanggang sa muling episode po ng ating School on the Air program, ako po si JL Oman na nag-iiwan ng isang magandang umaga mga bayaning magsasaka. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, and to God be the glory. Tungo sa kaginhawaan, Luzon, Visayas.